Pinagpalang oras sa ating lahat sa gabing ito. Maraming salamat sa Diyos sa muling pagkakataon na magbahagi ng devotion natin sa 2 Corinthians 10:1-18. Atin pong pagtuunan ngayon ang mga versikulo 3-5. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Ang 2 Corinthians 10:1-18 ay hambing sa isang bintana kung saan magbalik-tanaw tayo sa panahon ni Apostle Paul. Sa kanyang kapanahunan, marami ang mga leaders ng iba't ibang katuruan. At si Pablo bilang tagasunod ni Kristo ay hindi naligtas sa mga kritisismo mula sa mga false teachers and teachings nila. Ang lesson dito mga kapatid na ang mga Kristiyano ay hindi dapat mapagmalaki. Kung meron man tayong dapat ipagmalaki, ay ito iyong tungkol sa kapangyarihan at kaligtasan sa ngalan ng buong Jesucristo. At ang mga Kristiyano ay kailangan manatili ng mababang loob, mapagpakumbaba at banayan. Ang sulat na ito ni Pablo ay isang ehemplo ng kalakasang espiritual na nagmumula sa ating ultimate most powerful God. What can we learn from 2 Corinthians 10? Wrong teaching leads to wrong thinking, which leads to disobedience to Christ. Understanding the true knowledge of God leads to right thinking, which leads to obedience to Christ. In going to war against the false arguments of his opponents, Paul's final goal is that God's people would obey Christ. Maraming salamat mga kapatid. Salamat sa prayers at nabuo itong recording ko para sa prayer meeting natin ngayong gabi. Patuloy nating ipagdasal ang ating mga mahal sa buhay na ang bawat isa ay magkamit ng kapatawaran at kaligtasan mula sa Panginoon. God bless everyone. Maraming salamat.